Ano-ano nga ba ang mga ari-arian, at gaano na kayaman ngayon, ang tinagurian, bilang the King of Philippine Independent Films, na si Coco Martin. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Rodel Pacheco Nacianceno, o mas kilala sa tawag, bilang si Coco Martin. Siya ay isang Filipino actor, film director, model, film producer, at screenwriter. Ipinanganak siya, noong November 1, 1981, sa Santa Cruz, Manila, at siya ngayon, ay 42 years old na. Ang kanyang mga magulang, ay sina Ginang Maria Teresa Nacianceno, at Ginoong Ramon Nacianceno. Ang kanyang kapatid naman, ay si Ronaldo Martin. Si Coco Martin, ay isa sa mga pinakahinahangaang personalidad ngayon, dito sa Pilipinas, dahil sa mga teleseryeng ginagawa nito, na talagang tinatangkilik, ng maraming Pilipino. Pero bago narating ni Coco, ang tagumpay sa kanyang buhay ngayon, ay marami mo na itong mga pinagdaanang hirap, at sakripisyo. Ayon kay Coco, bata pa lamang siya, ay hiwalay na ang kanyang mga magulang, at nagkaroon na rin ang mga ito, ng kanya-kanyang pamilya. Kaya naman dahil dito, ay lumaki umano siya, sa poder ng kanyang lola Matilde, at sila ay nanirahan, sa Novaliches, Quezon City. Ayon kay Coco, kahit nasa murang edad pa lamang siya noon, ay natutunan na niya ang magbanat ng buto, at natutong magdiskarte, para makatulong siya, sa kanyang lola, upang may pangtustos, sa kanilang pang-araw-araw, na mga gastusin, at bilihin. Lumaki man siya, nahiwalay ang kanyang mga magulang, at tanging lola niya lamang, ang nag-alaga sa kanya, ngunit hindi ito naging hadlang, upang siya ay makapagtapos, ng kanyang pag-aaral. Nag-aral siya noon, ng kursong BS Hospitality Management, sa National College of Business and Arts. Nang swerteng makapasok siya, sa top 30, ng Star Circle Batch 9, sa ABS-CBN. Pero ganun pa man, kahit may pagkakataon na siya, na magsimula, at matupad ang kanyang pangarap, na maging artista, ay pinagliban niya muna ito. Ayon kasi sa kanya, ay gusto niya na muna, natuparin ang kahilingan, ng kanyang lola Matilde, na makapagtapos siya, ng pag-aaral. Subalit ayon kay Coco, nang makagraduate siya ng kolehiyo, ay nahirapan siya na maghanap, ng trabaho. Kaya naman dahil dito, ay naranasan niya umano, ang iba't ibang klase ng trabaho, katulad ng pagbigay ng flyers sa mall, waiter, at pagiging extra, sa mga commercial. Ito ay para ma-provide, ang kanilang pang-araw-araw, na mga pangangailangan. Nahirapan man makahanap, ng maayos na trabaho si Coco, pero ayon sa kanya, ay muli umano siya nabigyan ng pagkakataon, nang makapasok siya sa telebisyon, at maging extra, sa comedy show noon, ni Joey De Leon, na Teka Muna, sa TV5. Hanggang sa nakilala niya, ang direktor na si Eman Estorco, na nagsimulang mag-manage sa kanya, at pinasok siya sa larangan, ng paggawa, ng mga indie films. Dahil na rin dito, ay nagkaroon na siya ng partisipasyon, sa ilang mga pelikula. Hanggang sa naging bida na siya, sa unang pagkakataon, sa indie films, na ang pamagat, ay masahista, na may malaswa, at masilang tema. Pero ganun pa man, ayon kay Coco, kahit sa edad pa lamang niya, na 23 years old, ay tumanggap na siya, ng iba't ibang mga parangal, dito sa Pilipinas, at pati na rin, sa iba't ibang film festival, sa ibang bansa. Isa na nga dito, ang film festival, sa bansang Canada. Ngunit ayon kay Coco, nang makarating na siya doon, ay hindi na siya bumalik, ng Pilipinas. Kahit tourist visa lamang ang mayroon siya, at hindi working visa. Dahil ayon kay Coco, ay plano niya din talaga, ang makapagtrabaho siya, sa ibang bansa. Ayon sa kanya, ay naranasan niya muli dito, ang iba't ibang klase ng mga trabaho, kahit nasa ibang bansa na siya. Ilan nga sa mga naging trabaho niya doon, ay ang pagiging hardinero, tagaluto, janitor, at pati na rin, ang pangunguha, at pagbebenta, ng mga bote. Pero ayon sa kanya, nang malaman niya sa embassy, na malabo siya mabigyan ng working visa, makalipas lang ang 9 na buwan, ay nagdesisyon na siya, na bumalik na lamang ng Pilipinas, at nagpatuloy sa paggawa, ng mga indie films. Ayon kay Coco, dahil sa pagbalik niya ng Pilipinas, at pagpapatuloy sa paggawa, ng mga indie films, dito ay nakakuha siya, ng maraming parangal. Ilan nga sa mga indie films, na kung saan siya ay nakakuha,
ng mga parangal, ay ang Daybreak, Tirador, Service, at marami pang iba. Kaya naman dahil dito, ay binansagan siya, bilang the King of Philippine Independent Films. Ayon pa kay Coco, kahit papaano, na nakagawa na siya ng pangalan, sa larangan ng indie films, ngunit umaasa pa rin siya, na mabigyan ng break, sa mainstream television. Dahil sa mga pagsisikap, at hindi niya pagsuko, si Coco ay nabigyan ng pagkakataon, nang maging bahagi siya sa isang serye, na ang pamagat ay 17, sa GMA Network, na pinagbibidahan, ng sex bomb dancers. Ayon sa kanya, kahit hindi man siya marunong kumanta, at sumayaw, pero dahil sa kanyang determinasyon, na magtagumpay sa kanyang karera, para sa pag-aartista, ay nabigyan muli siya ng pagkakataon, matapos niya sumali, sa male group na The Studs, kasama ang iba pa, na mga kapuso stars. Pero ayon kay Coco, ay hindi pa rin naging madali ang lahat, kahit nabigyan na siya ng pagkakataon, na mapabilang sa ilang mga teleserye, sa showbiz. Ayon kasi sa kanya, ay nahirapan siya na makakuha ng roles, sa mga teleserye sa ABS-CBN, dahil na rin daw umano, sa kanyang imaheng bold star, dahil sa ilang mga nagawa nito, na indie films. Pero hindi ito naging hadlang, upang bumitaw siya, bagkus ay nagpatuloy pa rin siya, sa kanyang pangarap, na maging isang sikat na artista, balang araw. Hanggang sa nagkaroon muli siya, ng pagkakataon, matapos niya makuha bilang kontrabida, sa teleseryeng Tayong Dalawa, na pinagbibidahan, nila Kim Chu, Jake Cuenca, at Gerald Anderson. Dahil sa kanyang determinasyon, at pagsisikap, sa kanyang mga roles, ay nakitaan ng potensyal at galing, si Coco Martin. Kaya naman dahil dito, ay nagsimula ng mas maging busy si Coco, dahil sa kanyang sunod-sunod, na mga endorsements, at mga proyekto, sa showbiz. Gumanap na si Coco, bilang bida sa iba't ibang mga teleserye, kagaya ng Ikaw Lamang, Walang Hanggan, Juan de la Cruz, FPJ Ang Provinciano, at Batang Quiapo, na talagang sinuportahan, at sinubaybayan sa prime time, ng maraming Pilipino. Ayon sa kanya, mula sa maliit na kinikita niya noon, sa paggawa ng mga indie films, ay naging milyon na umano, ang kanyang kinikita ngayon. Kaya naman dahil dito, ay nakapagpagawa na siya ng maayos, at malaking bahay, na matatagpuan, sa Quezon City. Ayon kay Coco, ay bumili siya ng lupa, na may lawak na 2,000 square meters, na matatagpuan din, sa Casa Melon Neapolitan Subdivision, sa Quezon City, at pinatayuan niya ito, ng tropical-inspired, na bahay. Bukod sa napakalaki, at napakalawak ng kanyang bahay na ito, ay puno rin ito, ng mga mamahaling gamit, na bunga ng kanyang mga pagsisikap, at pagpuporsige, na maabot, ang kanyang mga pangarap, sa buhay. Ayon sa kanya, halos 3 taon niya pinagtrabahuhan, at pinag-ipunan, bago tuluyang natapos, ang malaluxury resort, na kanyang bahay. Ayon sa kanya, ay tinatayang nasa 120 million pesos, ang nagastos niya, sa buong bahay na ito. Hindi man siya lumaki, kasama ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan na tumulong, at magtanaw ng utang na loob, sa mga ito. Kaya naman dahil sa mga natatamasa, na mga tagumpay ni Coco, ay pinagawaan niya rin ng magkahiwalay na bahay, ang kanyang ina at ama, sa iisang compound lamang, kung saan sila, ay magkakatabi lang din. Ayon kay Coco, ay naging bida rin siya, sa ilang mga pelikula, sa Metro Manila Film Festival, na sobrang sumikat, at tinangkilik, ng masa. Ilan nga sa mga pelikula na ito, ay ang Panday, noong 2017, Jack and Popoy The Palace Credibles, noong 2018, at Three Paul Trobol, Huli Ka Balbon, noong 2019. Karamihan din sa mga pelikula, ni Coco Martin, na kumita ng milyon, ay siya mismo ang direktor, at producer. Dahil sa kanyang determinasyon, at pagsusumikap sa buhay, upang makamit, ang kanyang mga pangarap, siya ay nagtagumpay. Dahil din sa kanyang natatamasang kasikatan, sa larangan ng showbiz, ay kasama na rin dito, ang pagkakaroon niya, ng mga magaganda, at mamahaling mga sasakyan, at mga motorsiklo. Isa nga sa kanyang sasakyan, ay ang Toyota FJ Cruiser. Ito ay isang mid-size, na off-road SUV. Pang-militar ang style at kulay nito, at pinapalitan pa niya, ng mas matibay at malaki, na mga gulong. Ayon kay Coco, nagkakahalaga ito, ng 2.1 million pesos. Ang sunod naman, ay ang kanyang Jeep Wrangler. Ito ay isa ring mid-size, na off-road SUV.
Pang Call of Duty naman, ang style nito, at mayroong 2 inches lip, at pinalitan niya rin, ng malalaking gulong. Ayon sa kanya, ang buong presyo nito, kasama na ang bago nitong forma, ay aabot ang halaga, sa 3.7 million pesos. Ang kanyang Toyota Land Cruiser, na isang full-size SUV, at nabili niya ito, sa halagang 4.9 million pesos. Ang 2016 Brabus Mercedes G63 naman niya, ay isang SUV. Napakalupit, at napakaangas din ng disenyo, at style nito. Ayon kay Coco, nabili niya ito, sa halagang 12 million pesos. Bukod pa sa kanyang koleksyon, na mga SUV car, ay mayroon pa siya, na mga sports car. Ilan nga sa mga ito, ay ang kanyang Ford Mustang. Nabili niya ito, sa halagang 3.6 million pesos. Mayroon din siya, na Dodge Challenger Hellcat. Nabili niya naman ito, sa halagang 6.3 million pesos. Ang kanyang 1967 Shelby Mustang GT500, na isang classic American muscle car, ay nabili niya, sa halagang 11 million pesos. Mayroon din siya, na Incas Sentry Armored, na personal carrier car. Ang sasakyan na ito ay dinisenyo, para sa pangmilitar, at mga kapulisan. Ayon kay Coco, ang kanyang sasakyan na ito, ay may night vision. May proteksyon din ito, mula sa mga bala, at pampasabog. Nabili ito ni Coco, sa halagang 22 million pesos. Ayon pa sa kanya, bukod sa mga mamahaling sasakyan, na kanyang pagmamayari, ay mayroon din siyang mahigit, 11 big bikes. Ilan nga sa mga ito, ay ang kanyang Ducati Monster 797. Sinabi niya na ito, ang kanyang unang big bike, na regalo umano sa kanya, ni Don Zulueta. Ayon kay Coco, nagkakahalaga daw ito, ng 800,000 pesos. Mayroon din siya, na Royal Enfield Classic 500 Squadron Blue. Nabili niya naman ito, sa halagang 330,000 pesos. Ang kanyang Honda Rebel 500 Retro Cruiser, ay nabili niya, sa halagang 375,000 pesos. Mayroon din siya, na Honda XADV. Nabili niya ito, sa halagang 800,000 pesos. Ang kanyang BMW R90 Pure, ay nabili niya naman, sa halagang 1 million pesos. Ang isa pa sa pinakamahal, na nabiling big bike ni Coco, ay ang kanyang BMW R90 Racer. Nabili niya ito, sa halagang 1.1 million pesos. Masasabi talaga natin, na matagumpay ang naging karera, ni Coco Martin, sa mundo, ng showbiz. Dahil sa kanyang sipag, at determinasyon sa buhay, ay nakapagawa siya, ng malaluxury resort na bahay, at pati na rin, sa kanyang mga magulang. Nakakamangha rin ang dami, at laki ng presyo, ng kanyang mga sasakyan, at big bikes. Ayon sa mga bagong report, si Coco Martin, ay may estimated net worth, na $20 million, o halos, 1 billion pesos. Sa mga nakikita, at napapanood natin, sa uri ng pamumuhay, na mayroon si Coco, at dami ng mga nabili, at napagawa niya, ay masasabi natin, na posible nga, na bilyonaryo na ito. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ikaw, anong masasabi mo, sa kwento ng buhay, ni Coco Martin? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. Kita-kits tayo, sa susunod na video.